Noong November 1957, habang naghahanap ang mga pulis sa Plainfield, Wisconsin, para sa nawawalang si Bernice Worden, natagpuan nila ang katawan ng isang babae na nakabitin patiwarik mula sa mga biga ng isang bahay. Sa una, inakala nilang nilitsyong usa ito. Ngunit nang silipin nila ng mabuti, natuklasan nilang ito ay bangkay ni Bernice Worden. Ang may-ari ng property na si Ed Gein, isang tahimik na loner, ay natagpuan na may nakakatakot na koleksyon ng mga labi ng tao. Noong November 16, 1957, nang siyasatin ng mga pulis ang bahay ni Ed Gein, natuklasan nila ang isang bahay na parang makikita mo lamang sa horror movie. Ang mga karumal-dumal na krimen ni Ed ay nagbigay ng matinding takot sa Amerika noong dekada 50, at ang kanyang mga gawain bilang isang mamamatay tao ay nagbukas ng isang bangungot na ikinagulat ng buong bansa. Ang kwento ng killer na ito ay nagsimula mahigit isang siglo na ang nakalipas. Si Ed Gein ay ipinanganak sa La Crosse County, Wisconsin, noong August 27, 1906. Sa edad na 8, lumipat ang kanyang mga magulang kasama si Ed at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry sa Plainfield. Lumipat ang pamilya Gein mula La Crosse patungong Plainfield dahil sa desisyon ng ina nilang si Augusta. Ayon sa kanya, ang La Crosse ay parang isang Sodom at Gomorrah na punong-puno ng kasalanan at imoralidad, kaya't ayaw niyang mahawa ang mga anak niya. Bagamat hindi naman talaga malaking lungsod ang La Crosse, pinili nilang manirahan sa isang malayong farmhouse, 6 na milya mula sa Plainfield. Hindi man pinakamalaki ang Plainfield, sapat na ito para sa kanilang pamumuhay. Ang Plainfield ay isang maliit, malayo, at walang espesyal na nayon na ayon sa isang state guidebook noong panahong iyon ay walang katangi-tangi. Ang populasyon nito ay hindi kailanman umabot ng higit sa 700 katao at ang buong nayon ay maaaring magkasya sa isang apartment building sa New York City. Ang 150-acre na farmland ng mga Gein ay matatagpuan sa kanto ng Archer at 2nd Avenue. Bihirang makaalis si Ed sa kanilang property at makisalamuha sa ibang mga bata. Ang kanyang ina na si Augusta ay isang napakadominanteng tao. Siya ay isang debotong Kristiyano at may ilang napaka-extreme na ideya tungkol sa kasalanan at moralidad. Itinuturo niya sa kanyang mga anak na huwag makisalamuha sa sinuman sa labas ng pamilya dahil lahat ng tao sa lokal na bayan ay mga makasalanan, sila ay masama at lahat ng babae ay mga prostitute. Kaya't nilikha niya ang isang napaka-isolate na kapaligiran ng pamilya kung saan sila ay nakahiwalay mula sa komunidad at ito ay may malaking epekto sa kanila. Si Ed ay tila walang kaibigan. Sa tuwing magkakaroon siya ng kaibigan, sa mga bihirang pagkakataon, kapag sinubukan niyang magdala ng kaibigan mula sa paaralan, agad na makakahanap ng dahilan ang kanyang ina upang hindi aprubahan ng ibang bata at ipagbawal kay Ed na dalhin sila sa bahay. Kaya't lumaki siyang parating nag-iisa. Ang relasyon ni Ed sa kanyang ama na si George ay malayo sa pagiging perpekto. Si George ay isang lasenggo at malaya sa paggamit ng pisikal na parusa. Higit sa lahat, siya ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang asawa. Nang sumapit si Ed sa kanyang kabataan, lalo pang naging isolate ang kanyang buhay. Tumigil siya sa pag-aaral noong siya ay nasa edad na 13 upang magtrabaho sa sakahan ng pamilya. Siya ay isang loner at nag-e-enjoy sa mga solong gawain, kaya't naging mahilig siyang magbasa at naging isang prolific reader. Siya ay nagtrabaho ng husto upang mapanatili ang sakahan ng pamilya. Noong April 1, 1940, namatay ang ama ni Ed na si George dahil sa heart failure, kaya't naiwan si Ed, ang kanyang kapatid na si Henry, at ang kanilang ina na si Augusta sa sakahan. Si Henry, na tila may kaunting kalayaan mula sa kontrol ng kanilang ina, ay minsang nagbigay ng kritisismo laban kay Augusta. Si Ed, na sumasamba sa kanyang ina at tinitingnan siya bilang isang diyosa, ay nagulat at posibleng nagalit kay Henry dahil sa kanyang mga kritisismo at saloobin tungkol kay Augusta. Naging handyman si Ed at gumagawa ng iba't ibang trabaho sa Plainfield upang makatulong sa gastusin sa sakahan. Ayon sa mga tao, madalas nilang makita si Ed sa bayan
at palagi siyang mabait at tahimik. May mga biro pa siyang sinasabi at palaging may oras upang bumati at magtanong kung kumusta ka, isang tao na hindi mo aakalain na may gagawing masama. Noong May 1944, muling tinamaan ng kamatayan ang pamilya Gain sa isang hindi inaasahang pangyayari matapos sumiklab ang isang bushfire sa kanilang sakahan. Si Ed at Henry ay nagtangkang patayin ng apoy, ngunit nagkahiwalay sila at hindi makita ni Ed si Henry. Pagkatapos humingi ng tulong, natagpuan si Henry na wala ng buhay at may misteryosong tama sa ulo. Ang opisyal na resulta ng medical examiner ay namatay si Henry dahil sa heart attack habang nilalabanan ang apoy at nasugatan sa ulo nang siya ay bumagsak. Subalit, nang matuklasan ang mga krimen ni Ed, naging usap-usapan na posibleng pinatay ni Ed si Henry dahil sa kritisismo nito sa kanilang inang si Augusta. Ang pagkamatay ni Henry ay nagdulot ng matinding epekto kay Augusta na nagresulta sa kanyang pagkakaroon ng stroke. Sa panahong iyon, ang malalim na ugnayan sa pagitan ni Augusta at Ed ay napakatindi na, at tila nagpakasaya si Ed sa pagkakataong masolo niya ang atensyon ng kanyang ina. Hindi na talaga nakabawi si Augusta Gain mula sa kanyang stroke, at ang kanilang oras na magkasama ay tumagal lamang ng 19 na buwan. Inalagaan siyang mabuti ni Ed. Minsan pa nga, humihiga siya sa kama ng kanyang ina upang haplusin at aliwin siya. At tila gumaling naman, ngunit nagkaroon siya ng isa pang stroke na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Namatay si Augusta Gain noong December 29, 1945. Si Ed, na 39 years old na, ay masyadong nalungkot. Dahil sa sobrang pagiging dominante ng kanyang ina, tila napigilan nito ang kanyang pagmamatured at halos natigil siya sa teenage-adolescent phase sa kanyang buhay. Sa kanyang pag-uugali sa libing, siya ay nasa kanyang 30s na noon at iniulat na siya ay humahagulgol na parang isang maliit na bata. Matapos mamatay ang kanyang ina, naiwan si Ed na nag-iisa sa isang lumang bahay na hindi na niya inalagaan. Sa pagkawala ng tanging ugnayan niya sa tao, nagsimula si Ed sa mga karumal-dumal na gawain na nagdala sa kanya ng kasikatan bilang kriminal. Nag-isa at nakahiwalay sa lipunan, nawala si Ed sa kontrol at naging obsessed sa muling paglikha ng mundong pinagsamahan nila ng kanyang ina. Ito ay humantong sa isang serye ng madilim at nakakagambalang mga krimen, kabilang ang pagpatay. Noong November 16, 1957, unang araw ng deer hunting season, at halos lahat ng kalalakihan sa bayan ay nasa kagubatan upang mag-hunting ng usa, pumunta si Ed sa bayan patungo sa Worden Hardware Store na pagmamay-ari ni Bernice Worden. Kilala si Mrs. Worden na mabait. Siya at ang kanyang pamilya ang nagpapatakbo ng hardware store sa loob ng maraming taon. Halos lahat sa komunidad ay kilala si Mrs. Worden. Si Ed ay madalas na nakikita sa tindahan sa loob ng ilang linggo. Nagkaroon siya ng isang uri ng obsesyon kay Bernice Worden. Kinakausap niya ito, inimbitahan, ngunit malinaw na hindi interesado si Bernice sa kanyang imbitasyon. Isang araw, pumasok si Ed sa warehouse at bumili ng kalahating galon ng antifreeze. Pagkatapos siyang pagbentahan ni Bernice, binigyan siya nito ng resibo. Bumalik si Ed sa kanyang truck ngunit muling pumasok sa tindahan upang silipin ang isang Ripple na nakadisplay sa bintana. Nang tumalikod si Bernice, binaril siya ni Ed sa likod ng ulo at isinakay ang kanyang bangkay sa truck at bumalik sa kanyang farm. Pinatay ni Ed ang 58 years old na babae sa liwanag ng araw. Noon ay deer season, kaya't parang isang ghost town ang lugar. Lahat ng tao, lalo na sa mga panahong iyon, ay abala sa pangangaso, kaya't hindi agad napansin ang pagkawala ni Bernice ng ilang oras. Nang mag-report na nawawala siya sa tindahan, ang nag-ulat ay ang kanyang anak na si Frank Worden. Nang bumalik si Frank mula sa kagubatan, natagpuan niyang walang tao sa tindahan. Wala ang kanyang ina. Naguluhan siya at nakita ang bakas ng dugo sa sahig ng hardware store. Agad niyang inisip na may nangyaring masama at agad na pinaghinalaan si Ed Gain dahil ilang linggo na siyang nanggugulo sa kanyang ina. May isang piraso ng ebidensya na nagpatibay sa hinala ni Frank. Nang siyasatin nila ang lugar, natagpuan nila ang resibo para sa antifreeze na nakapangalan kay Ed.
Naisip nila na siya marahil ang huling nakakita kay Bernice na buhay, ngunit hindi nila inakala na siya ay ganun kabaliw. Isang grupo ng mga pulis ang naghahanap kay Ed. Natagpuan nila siyang kumakain sa bahay ng isang kapitbahay at inaresto siya. Ang isa pang grupo ng mga pulis ay pumunta sa farmland ni Ed at doon nila natuklasan ang mga bagay na kanilang ikinagulat. Sa isang madilim na gabi ng taglamig, nagsimulang maghanap ang mga opisyal ng Plainfield Police Department sa sakahan ni Ed para kay Bernice Worden. Hindi sila makapasok sa bahay, kaya't pumunta sila sa likod at pumasok sa tinatawag na summer kitchen, isang maliit na kubo sa labas. Walang kuryente sa lugar na ito, kaya't nangangapa sila sa dilim gamit ang mga flashlight. Ngunit hindi nila inaasahan na makikita nila ang kanilang natagpuan doon. Isa sa kanila ay nagbukas ng kanyang flashlight at pinailaw ito sa paligid at nakita ang isang bagay na nakabitin mula sa mga kahoy na sumusuporta sa bubong na sa una ay inakala nilang isang uri ng nilitsong usa. Bagaman mukhang usa ito, napagtanto nila sa kanilang matinding pagkasindak na ito ay bangkay ng isang babae na nakabitin patiwarik at ganap na nilitson. Siya ay nakabitin at may hiwa mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang balakang. Talagang nilitsyon siya ni Ed. Napagtanto nila na natagpuan nila ang katawan ni Bernice Worden. At syempre, parehong nanghina sa takot at nagsuka sa nakita nilang eksena. Nang kumalat ang balita sa buong bayan, ang mga residente ng Plainfield ay lubos na nagulat. Nang marinig ko ang kanyang pag-aresto, hindi ako makapaniwala. Sigurado akong mali ang taong nahuli nila dahil hindi ito tugma sa Ed na kilala namin. Oo, Sabado ng gabi iyon. Nasa sayawan kami at kumalat ang kwento doon at lahat ay nagsabi, hindi ako naniniwala pero totoo pala. Matapos matagpuan ang nilitsyong katawan ni Bernice Worden sa isang kubo sa sakahan ni Ed Gain, inilipat ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa pangunahing bahay. Pinanatili ni Ed ang ilang bahagi ng bahay ng pamilya gaya ng iniwan ng kanyang ina, habang sa ibang parte ng ari-arian, nagsimula siyang mag-ipon ng mga bagay. Nagkaroon ng tambak ng basura at kalat. Binaligtad niya ang normal na proseso ng pagtatapon ng basura. At sa halip na dalhin ang lahat ng kanyang basura sa tambakan, pupunta siya sa tambakan at dadalhin ito sa kanyang bahay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kalat ng basura at mga gamit. Ngunit higit pa sa mga basura sa bahay, ang kanilang natagpuan. Sa gitna ng lahat ng kalat, natagpuan nila ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, mga nakakakilabot na nilikha mula sa mga bahagi ng katawan ng tao. May mga upuan na pinatungan ng laman ng tao, mga lampshade na yari sa balat ng tao, at 12 ulo. Mayroon ding mga guwantes na gawa sa balat ng kamay ng tao. May mga lalagyan ng jar na may mga ilong. May isang kahon na puno ng mga maselang bahagi ng katawan ng kababaihan. Ilan sa mga ito ay pinintahan at tinalian ng mga laso. May mga sinturon na may disenyong nipple ng kababaihan. At may isang poste ng ilaw na yari sa mga labi ng tao. Natagpuan nila ang iba't ibang bagay na pag-aari ng mga taong patay na, at ito ay nakakagulat. Kung iisipin mo na nangyari ito ngayon, ito pa rin ay nakakagulat. Ngunit noong panahong iyon, sa isang maliit na rural na komunidad, ito ay nakamamangha. Ang bahay ni Ed Gain ay tirahan ng isang literal na halimaw. Isang taong namumuhay sa gitna ng mga nakakatakot na parte ng mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao. Ito ay isang bahay ng kabaliwan. Ang pagkahumaling ni Ed sa kamatayan at mga bangkay ay lalong lumalim mula nang mamatay ang kanyang ina 12 taon na ang nakalipas. Palaging nag-e-enjoy si Ed sa pagbabasa, isang aktibidad na ginagawa niyang mag-isa, kaya't hindi ito nakakagulat. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina at kapatid, nagsimula siyang magbasa ng mas marami pang mga akda, at ang kanyang mga interes sa literatura ay talagang mas lalo pang lumawak. Nagbasa siya ng mga pornographic magazines, medical textbooks, at nagkaroon siya ng particular na interes kay Ilse Koch na nagtrabaho sa isa sa mga Nazi concentration camp at nangolekta ng mga piraso ng balat ng mga bilanggo na inaresto doon. Marahil ang lahat ng ito ay nagbigay ng malaking suporta sa kanyang malikhain at madilim na imahinasyon.
Habang lumalaki ang kanyang mga obsesyon at interes, si Ed ay naging bihasa bilang isang manggagawa sa sakahan sa panahong ito. Alam niya kung paano pumatay ng mga hayop. Siya ay mula sa isang komunidad na mahilig sa pangangaso at pangingisda. Kaya't sa isang punto, magtatagpo ang realidad at pantasya. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa bahay kubo, natuklasan ng mga opisyal na ang nakakatakot na koleksyon ng mga bahagi ng katawan ay lalo pang naging nakakagambala. Kabilang sa mga pinakamatindi sa lahat ng mga bagay ay ang mga maskara na gawa sa balat ng tao na nakasabit sa pader ng kanyang kwarto, ang mga mukha ng mga babae na tinanggal mula sa mga ulo at nakapreserved. Ang ilan sa mga ito ay nilagyan pa ng lipstick. Mayroon ding isang damit na ginawa ni Ed mula sa balat ng tao na galing sa itaas na bahagi ng katawan ng isang babae at mayroon ding leggings. Kalaunan sa kanyang confession ay sinabi niyang isusuot niya ang kasuotang balat at magsusuot ng isa sa mga maskara ng balat ng babae. Pagkatapos ay maglalakad-lakad siya sa kanyang bakuran, magkukunwari siyang siya ang kanyang ina. Ang nakakatakot na koleksyon ni Ed ay nakuha mula sa parehong sementeryo kung saan nakalibing ang katawan ng kanyang ina. 2 taon pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina noong 1947, nagsimula siyang magnakaw ng mga bangkay. Pumupunta siya sa lokal na libingan, naghuhukay ng mga bangkay, at kumukuha ng mga bagay mula sa mga ito. Hindi siya kumukuha ng mga alahas o mga bagay na may halaga. Kumukuha siya ng mga bahagi ng katawan. Ang nagsimula bilang isang interes na limitado lamang sa mga pahina ng libro, ay naging isang realidad sa likod ng mga pintuan ng kakaibang bahay na ito. Sa isang napakakakatwa at nakakatakot na paraan, sinusubukan niyang buhayin muli ang kanyang ina sa anumang paraan, hugis o anyo dahil siya ay talagang nakadepende sa kanyang ina. Hindi pa tapos ang paghahanap. Habang ipinagpapatuloy ng mga opisyal ang kanilang investigasyon, natuklasan nila sa loob ng isang paper bag sa bahay ni Ed ang putol na ulo ng isang babae na nawawala mula pa sa Plainfield ng higit sa 2 taon. Ayon sa isang residenteng nakakakilala kay Ed, siguro ang tunay na naging turning point kay Ed Gein ay nang mamatay ang kanyang ina at kapatid. Kahit na ang pamilya nila ay may matinding paniniwala, may kontrol pa sila sa kanyang mga kilos. Mayroon ding nagbabantay sa kanya at siguro iyon ang nagpanatili sa kanya sa tamang landas. Ngunit nang mag-isa na siya, naging malaya siyang mag-isip at mag-fantasize. At doon na nagsimulang magbago ang lahat. Ang kanyang mga kilos ay naging mas malupit at mas mabagsik. Parang may isang bitak na nagbukas sa mas sibilisadong bahagi ng kanyang isipan at ang mga bagay na dating kakaibang iniisip lang niya ay naging totoo. Habang nagsisiyasat ang mga opisyal sa bahay ni Ed, natuklasan nila ang isang nakakagulat na ebidensya. Ang katawan ng isang lokal na babae, si Mary Hogan, na nawawala ng halos 3 taon. Si Mary ay nagpapatakbo ng isang maliit na tavern sa labas ng Plainfield kung saan ang mga kabataan ay maaaring uminom ng beer. Nang maglaho si Mary Hogan, may mga sinabi si Ed na tila kakaiba. Sinabi niya sa isang tao sa bayan, hindi siya nawawala, nandyan siya sa bahay. Dahil medyo kakaiba siya at hindi siya masyadong tinatanggap ng mga tao, hindi nila pinansin ang mga sinabi ni Ed. Kaya't ang pangyayaring iyon ay nakalusot sa kanilang atensyon hanggang sa isang madugong paghahanap na tumuklas sa isang nakakalungkot na katotohanan ilang taon matapos iyon. Pagdating sa lokal na istasyon ng pulis, dumating ang oras na magsalita si Ed. Sa unang 24 oras ng kanyang pagdakip, tila nalilito siya at hindi alam kung paano tutugon sa sitwasyon. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, nagsimula siyang magsalita. Ang unang bagay na hiniling niya ay isang apple pie na may hiwa ng keso sa ibabaw. Ang kakaibang hiling na ito ay nagpapakita ng kanyang kakaibang emosyon, isang lalaki na ang maturity ay natigil sa isang yugto ng kabataan. Ipinapakita ng mga aksyon at ugali ni Ed na wala siyang kakayahang makaramdam ng empatiya para sa ibang tao o intindihin ang mga epekto ng kanyang mga ginawa.
na nag-iiwan sa kanya bilang isang nasa edad na lalaki na nakakulong sa isipan ng isang problemadong kabataan. Habang isinasagawa ang isang mahabang investigasyon, malayang inamin ni Ed ang mga pagpatay kina Bernice Worden at Mary Hogan. Nang una nilang matuklasan ang nakakatakot na tanawin sa loob ng bahay ni Ed, ang unang hinala ng mga pulis ay siya ay isang serial killer. Ngunit habang nagkukwento si Ed, ang kanyang pag-amin ay nagdala ng mas madilim na katotohanan. Inamin niyang ang mga parte ng katawan na nakita sa kanyang bahay ay galing sa mga bangkay na hinukay niya mula sa isang lokal na sementeryo. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga investigador dahil ang ideya na siya ay naghuhukay ng mga libingan ay tila mas mahirap paniwalaan kaysa ang pagiging isang serial killer. Sa katunayan, maraming tao ang nahirapan tanggapin na si Ed ay naghuhukay ng mga bangkay sa halip na pumatay ng paulit-ulit. Hindi sigurado kung naisip ni Ed Gein na mali ang kanyang ginagawa. May ilang necrophilia na naniniwala na hindi sila nakakapanakit ng sinuman dahil patay na ang mga biktima. Ikinuwento ni Ed sa mga investigador na mula 1947 hanggang 1952, madalas siyang pumunta sa lokal na sementeryo tuwing gabi. Sinusubaybayan niya ang mga pahayagan at binabasa ang mga obituaryo. Kapag may isang babaeng katulad ng kanyang yumaong ina na namatay at inilibing, pupunta siya sa sementeryo habang sariwa pa ang lupa at madaling hukayin, at hinuhukay ang mga kabaong upang kunin ang mga katawan. Minsan, buong katawan ang kanyang kinukuha, at minsan naman ay parte lang ng katawan ang kinukuha, habang ang iba ay iniiwan sa sementeryo. Nagdesisyon ang mga investigador na hukayin ang ilang libingan upang alamin kung totoo ang sinabi ni Ed. Nang buksan nila ang mga libingan, natuklasan nilang wasak ang mga kabaong at nawawala ang mga katawan, o kaya naman ay parte lamang ng mga kalansay ang natira. Inamin ni Ed na siya ay naghukay ng 9 na katawan, ngunit hindi nagkakasya ang bilang dahil may 12 ulo ng tao na natagpuan sa kanyang bahay, habang siya ay umamin lamang ng 11 krimen, kaya't may mga katanungan hinggil sa tamang bilang ng kanyang mga biktima. Noong mga taon ng 1950s, ang kalagayan ng forensic science ay malayo pa sa kasalukuyan. Ang mga kasangkapan tulad ng DNA ay hindi pa nade-develop, kaya't mahirap matukoy ang mga biktima, at ilan sa mga bahagi ng katawan ay imposibleng matukoy. Walang duda na ang mga biktima ni Ed ay pawang mga babae. Lahat ng mga libingan na kanyang binuksan ay pag-aari ng mga kababaihan. Naniniwala ang ilang eksperto na si Ed ay hindi lamang naghahanap ng paraan upang muling buhayin ang kanyang ina, kundi nais din niyang maghiganti rito. Ang pagmamahal at galit kay Augusta Gein ay lumabas sa kanyang mga pagnanasa, mula sa pagtatangkang buhayin siya mula sa kamatayan hanggang sa pagsagawa ng mga karumal-dumal na krimen sa katawan ng mga babaeng biktima. Ayon sa mga ulat, may mga indikasyon na sinubukan niyang hukayin ang katawan ng kanyang ina. Gusto raw niyang ibalik si Augusta sa bahay pagkatapos ng libing nito, ngunit hindi niya magawa dahil ang lupa sa lugar ng Wisconsin kung saan nakalibing ang ina ay buhaghag, at ang mga kabaong ay inilalagay sa mga konkretong vault upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Ang kabaong ni Augusta Gein ay kabilang sa mga ganoong libingan. Mabilis na kumalat sa mga pahayagan at media, mula sa lokal hanggang sa buong bansa at maging internasyonal ang kaso ni Ed Gein. Ang Plainfield, na dati tahimik at walang masyadong pagkikilala, ay biglang naging sentro ng pansin dahil sa pagiging tahanan ng isa sa pinakakilalang psychopath sa Amerika. Ang buong komunidad ay naguluhan at hindi nakayanan ng dumating na interes ng publiko. Maraming tao ang nagpunta sa lugar, at ang bayan ay nagkaroon ng kaguluhan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang buhay sa Plainfield, ngunit hindi maiiwasang manatili ang anino ni Ed sa buong komunidad. Noong November 21, 1957, si Ed Gein ay nag-plead ng not guilty dahil sa sakit sa isip at idineklara siyang hindi fit na tumayo sa korte. Ipinadala siya sa Central State Hospital para sa criminally insane sa Waupun, Wisconsin. Habang siya ay nakakulong, ang bayan ng Plainfield ay nagsimulang maghilom mula sa trahedya,
Ngunit ang alaala ng krimen ay patuloy na bumabangon. Noong 1958, nakatakdang ibenta ang ari-arian ni Ed, ngunit ayaw ng mga tao na maging isang uri ng dambuhalang atraksyon ito para sa mga mahilig sa karumal-dumal na kwento. Kaya't ilang araw bago ang auction, ang bahay ay nasunog at naging usap-usapan ang posibleng arson. Ang nasabing property ay natanggal na, ngunit ang mga tao ay patuloy pa ring dumaraan at bumabalik sa lugar, kahit wala na ang bahay, bilang isang uri ng pagdalaw sa madilim na kasaysayan ng bayan. Noong March 1958, isang operator ng Carnival ang bumili ng sasakyan na ginamit ni Ed Gein sa pagtransport ng mga katawan ng kanyang mga biktima. Binili ito sa halagang higit sa $700 at itinampok sa isang sideshow kung saan sinisingil ng 25 cents ang mga tao upang makakuha ng larawan. Tinutukoy ito bilang pagsikat ng serial killer consumer culture, kung saan ang mga tao ay naaakit sa mga kasong ito at sa mga bagay na may kaugnayan sa mga krimen. Tinatawag ng mga criminologist ito bilang wound culture, kung saan ang mga tao ay naaakit sa pagdurusa at trauma ng iba. Si Ed Gein ay nanatili sa Central State Hospital sa loob ng 11 taon hanggang sa napagpasyahan ng mga doktor na siya ay kaya nang tumayo sa paglilitis. Noong November 14, 1968, matapos ang isang linggong pagdinig, ipinahayag ni Hukom Robert Golmar ang desisyon. Nahatulan si Gein ng pagkakasala sa pagpatay kay Bernice Worden, ngunit inisip ng korte na siya ay may sakit sa isip, kaya't ibinalik siya sa mental na institusyon. Ayon kay Dr. Helen Morrison, isang forensic psychologist, nakapanayam niya si Gein habang ito ay nasa ospital. Inilarawan niya si Gein bilang isang tahimik at maliit na tao na mahirap iugnay sa isang seryosong kriminal. Sa ospital, hindi siya nagdulot ng anumang problema o masamang pag-uugali. Ang kanyang pagiging tahimik sa ospital ay kabaligtaran ng imahe ng halimaw na narinig ni Dr. Morrison. Nagpadala rin sa kanya ng liham ang isang dating kapitbahay ni Ed, isang batang babae na nagsabing noong bata siya, pumupunta siya sa bahay ni Ed Gein at pinagluluto siya nito ng sopas. Nang maglaon, natuklasan na ang mga mangkok ng sopas ay luto gamit ang mga kalansay ng ilan sa kanyang mga biktima at hindi ito alam ng mga tao. Noong July 26, 1984, pumanaw si Ed Gein dahil sa cancer sa baga sa edad na 77. Inilibing siya sa tabi ng kanyang ina sa libingan ng pamilya Gein sa parehong sementeryo na madalas niyang salakayin noong siya ay aktibo pa sa kanyang mga krimen. Ang kanyang mga kasalanan ay nag-iwan ng malalim na epekto sa maliit na komunidad ng Plainfield, kung saan siya gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Bagamat nagkaroon ng bayan ng mga doktor at arkitekto, mas nais nilang kilalanin sila sa kanilang mga tagumpay kaysa sa madungis na kasaysayan na dulot ni Ed Gein. Sa kabila nito, patuloy ang mga tao sa paghahanap ng mga nakakakilabot na alaala ni Ed Gein. Noong 2000, may isang tao na nahuli sa pagbebenta ng bahagi ng lapida mula sa kanyang libingan na naging isang mahalagang koleksyon para sa mga mahilig sa tinatawag na murderabilia. Maging si Ed ay naging isang simbolo sa kulturang Amerikano, hindi dahil sa dami ng kanyang mga biktima, kundi dahil sa kanyang malupit na epekto sa mga pelikula, libro, at musika. Sa kasaysayan ng mga krimen ni Ed, ang manunulat na si Robert Bloch, na nanirahan sa Wisconsin noong panahon ng mga pag-interview sa kanya, ay nakakuha ng ideya mula sa mga headline na nagsasabing ang krimen ay dulot ng mga sakit na nauugnay sa relasyon ni Gein sa kanyang ina. Pinili niyang gawing batayan ito para sa isang horror novel na naging Psycho. Ang pelikula ng Psycho ay naging isa sa pinakatanyag na pelikulang horror sa Amerika at si Ed ay naging inspirasyon para sa iba pang mga karakter sa mga pelikula tulad ng Texas Chainsaw Massacre at Silence of the Lambs. Ang mga kasalanan ni Ed ay nagbigay daan sa pag-usbong ng isang bagong klase ng horror sa kultura ng Amerika. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang mga krimen ni Ed ay tunay at hindi katang-isip lamang. Bagamat siya ay hindi isang sexual sadist tulad ng ibang mga kilalang serial killer, ang kanyang pagkatao at nakaraan ay lumikha ng mga kondisyon na nagbigay daan sa kanyang paggawa ng mga karumal-dumal na bagay. Maraming tao ang nagsasabing si Ed ay isang masama
o malupit na tao at marami ang naniniwala na siya ay isinilang na may isang uri ng kasamaan na nag-udyok sa kanya na gumawa ng mga krimen. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Zulaika Abdullah ng Malaysia, Lexi, Lady M, Jenilet Ramos ng Talavera Nueva Ecija, Itaseb, Hondanero Ranel, Deltesco ng Lebanon, silent listener na si Daisy Pagaduan, Chris Ortega ng Al-Bafta Grandeira Murakabat Dubai, UAE, Belay Sarto. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.